Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naku po, ang China ay nagbigay ng pahayag na pwede daw gawa ng kasunduan ang China at Pilipinas na ang parte ng Baho de Masinloc, ang karagatan sa Baho de Masinloc, ay gawing common fishing ground na pwede daw mangisda ang mga Intsik, mangisda din ang mga Pilipino. Nako, kaya pala ang ginagawa ng China ngayon ay walang habas na pagpatrolya dyan sa Baho de Masinloc para ipakita na sa kanila talaga yan, at dahil sa nakita din nila na ang Amerika at Pilipinas ay nagpapatrolya din araw-araw dyan, ay ito na medyo nakita na nila na ang Pilipinas ay ayaw talaga ibigay sa kanila ang Baho de Masinloc. Kaya ang pinaka mabuting gawin sana nila ay ito na proposal. Itong proposal na ito na gawing common fishing ground ang Baho de Masinloc. Kayo ba'y papayag diyan mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na ang ating exclusive economic zone, yung ating karagatan, na diyan tayo kumukuha ng isda, ay magipag parte pa ang China o bigyan natin ng China ng karapatan na papasok diyan? Di ba, awarded na yan sa Arbitral Award 2016 yata yun, na atin na yan, at ang laman ng karagatan na yan ay atin, at hindi pwedeng gawing palaisdaan ng taga-ibang bansa, lalo ng China. Kaya ito yung nagpapakita lamang na ang China ay medyo rumispeto na ng konti sa Pilipinas, dahil humingi na sila ng parang permiso na mangisda sila at magagawa ng kasunduan na common fishing ground ang Baho de Masinloc. Kaya wag tayo magpadala diyan sa ganyang klaseng offer ng China, kasi alam naman natin na yung China ay parang ulupong yan, parang ulupong na ahas na pagkakainin mo sa palad mo ay pati siko at buong katawan mo ay lalamunin yan. So kung nandiyan na sila diyan, dahil meron na tayong kasunduan, so lahat ng barko ng mga militia vessels ng Chinese ay nandiyan na sa Baho de Masinloc. At isang araw ay hindi natin malalaman, ay nagtayo na naman sila diyan ng kanilang base militar. Di ba? Strategy lang yan eh. Kaya wag tayo padala diyan. Sabi ni Gibo Teodoro. Meron tayong video dito. Hiram natin sa PTV4, atin panoorin. PR stunt umano ang panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal. Buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi dapat magpapaniwala sa mga ganitong pahayag. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the Arbitral Award. Mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Giti Teodoro, nakilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 Arbitral Award na traditional fishing ground ang Baho de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Taliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinseridad na magkaroon ng mapayapang resolusyon. Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila kaya nagka-common fishing ground. Nakalagay na yun dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa. Ito ang mahirap dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, dahil sa hindi nga kinikilala ng China ang arbitral ruling na inaward na tong parte na ito ng karagatan ng International Law of the Sea. So saan ba maniniwala ang China? Wala na yata siyang tinitingnan na pinaka-international court. Ang tinitingnan niya na siya yung hari, kung saan ituturo niya na sa akin yan, sa akin yun, sa akin yung. So lahat na lamang na ituro nila ay sa kanila, dahil hindi sila maniniwala sa mga papel eh. Sabi nga ni Digong Duterte noon, papel lang yan, bakit magipagpatayan tayo sa China? Wala namang isda dyan, sabi ni Digong eh.
Diba? At saka sabi ni Digong yung mga isda sa China ay lumalangoy papuntang Pilipinas. Yung mga isda ng Pilipinas daw ay nandun din lumalangoy papuntang China. Kaya hindi raw atin isda yung nandyan sa WPS, sabi ni Digong. Ay nako si Digong. Talagang naniniwala naman ang mga supporters ni Digong. Kung ano yung pinagsasabi ni Digong, naniniwala sila eh. Atin yan. At kung may mga isda yan, atin yan. Lahat na nandyan sa inside the economic zone ay sa Pilipinas yan. Ang problema nga lang sa China, hindi sila nangingisda eh. Hindi isda yung sadya nila dyan sa WPS. Ang sadya nila ay ang lahat talaga yan para masa kanila ang mga nariyan na laman na mga mineralis at mga kayamanan na nariyan mismo sa karagatan na yan. At hindi lang yan yung 9 dash line na yan, pagdating ng ilang siglo or ilang dekada ay magiging 11 dash line na naman yan at tatamaan na dyan ang Palawan at saka Zambales. At baka after a century ay baka gawin nilang 15 dash line at makukuha na ang kalahati ng Pilipinas. Diba? Makukuha na yung Visayas, makukuha na yung kalahati ng Luzon, kalahati ng Mindanao. And then, hindi lang yan kapag nakapag-establish na sila dyan ng itong powerful bases na kumpleto sirikado sa pag-atake, ay pwede na nilang kunin ang buong Pilipinas and then papasukin na nilang Australia, New Zealand, Solomon's Island, papunta sa Amerika, sa Guam, sa Marianas, Palau, lahat yan hanggang mapasok nila ang Amerika. Yun lang naman. Kapag nakuha nilang Pilipinas, ay bukas na maatake nila ang land of down under. Yun yung kontinente ng Australia, New Zealand, at iba pang mga isla dyan. Kaya itong China talagang grabe ang plano niyan. Kahit na mamatay ang si Xi Jinping, ang susunod niyan ay ganun pa rin ang kanilang pinagsusulong. Dahil yan ay parang may directory na sila dyan na nakasulat na yun talagang susundin nila na programa. Yung pag-angkin sa buong mundo. Okay, so matigil lang to kapag meron talagang makipagbakbakan sa China. At wala nang iba kundi Amerika. Kasama ang Pilipinas, Japan, Taiwan, South Korea, Australia, and eventually baka NATO ay sasama na rin dyan. Okay, tapusin na natin itong balitang to, courtesy ng PTV4. Dati nang nanindigan ang China na hindi nila kinikilala ang arbitration case na pumabor sa Pilipinas at nagsaad na walang basehan ang 9 dash line sa buong South China Sea. Ngayong Hulyo ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng naturang tagumpay ng Pilipinas. Nakikita na natin ang convergence efforts dito na ginagamit na basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa. Okay, tumpak. Tama naman talaga si Gibo Teodoro. Ngayon mga kababayan, kung nakikita nyo, nagpapalakas ng hukbong militar palagi ang China at pinapakita nila na malampasan nila ang puwersa ng Amerika. Hindi lang Amerika, pati Russia ay matatalo ng China pagdating sa military. Ngayon, kapag ang China na ang mag-dictate ng power sa buong globe, sa buong planeta, dahil siya yung makapangyarihan, wala na ang Amerika, sabihin natin, nagapi na. Ibig sabihin yung mga arbitral ruling na yan, nagawa ng International Court, ay babaguhin na yan ng China. Gagawa sila mismo ng kanilang International Court na siyang gagawa ng mga batas sa buong daigdig. Kasi itong arbitral ruling na nag-award, yan yung UNCLOS, International Law of the Sea, nagbigay ng batas na merong 200 nautical miles na exclusive economic zone ang lahat ng mga bansa. Basta't may karagatan ay meron silang karapatan sa 200 extension galing sa kanilang kalupaan, 200 nautical miles.
extension, sa kanila yon. Ang China ay meron namang ganun. Pero bakit nangaagaw pa sa Pilipinas? Ngayon, dahil sa pumalag nga ang International Court, pumalag ang arbitral ruling, pumalag ang Pilipinas, pumalag ang buong mundo, ang ginawa ng China ngayon para wala nang makapalag, ay gusto nilang girahin ang Amerika para mawala na itong mga batas-batas na ito ng mga international ruling, international arbitral ruling na yan. Mawala na yan kapag China na talaga ang totoong world leader. Napaka-demonyo naman ang ano na yan ng China. Ang Amerika, napaka-powerful world leader, pero hindi naman nangaagaw ng kalupaan ang Amerika. Diba nakita niyo ba? Meron ba kayong nalaman, mga kababayan, na inagaw ng Amerika ang natalo niya na bansa sa gera? Kahit ang Venezuela natalo niya, bago lang, inagaw niya ba? Hindi. Ang Panama, yung Panama Canal na yan, ginawa yan ng Amerika, Amerika ang gumastos niyan. Inagaw ba ni Trump? Hindi. Kawawa nga ang Amerika dyan eh. Yun ang pagkakamali ng sino ba yung presidente noon na nagbigay niyan sa Panama. Ang nagbuhis ng buhay dyan ay mga Amerikano ng paggawa niyan. Ang daming namatay dahil sa sakit na kolera. Yung paggawa ng Panama Canal. Tapos binigay sa si Theodore Roosevelt yata eh. Binigay sa Panama, ang Panama Canal. Kaya gustong bawiin ni Trump yan eh. Kasi sa Amerika talaga yan. So ang China kapag naagaw niya ang Taiwan, sa kanya na yun kapag nagapi niya sa gera. Kapag nagapi sa gera ang Pilipinas ng China, sa kanila na ang Pilipinas. Kapag nagapi ang Japan, sa kanila na ang Japan. Ang Amerika, kahit nagapi niya ang Iran, nagapi niya ang mga Hamas, may inagaw ba si Donald Trump na teritoryo dyan sa Iran? Wala naman. Kasi sinusunod ni Trump ang anumang batas ng kalikasan, batas ng Diyos, batas ng lupa, ay sinusunod niya yung totoong batas. Batas ng Panginoon. Hindi yung batas ng China, wala kasing Panginoon eh. Agaw ng agaw. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Sa kabalbala na meron na namang bagong stunt na tawag na makipag-share daw ang China sa atin ng common fishing ground. Ibig sabihin, pumayag na daw sila na mangisda tayo sa kanilang karagatan, which is ito yung Baho de Masinloc, sa kanila daw yan eh. Kaya bigyan tayo nila ng kunting permission na mangisda dyan at pipirma tayo. Ibig sabihin kung pipirma tayo, akseptado tayo na sa kanila yan. Talagang binibitag nila ang Pilipinas. Grabe. Pag-comment mga kababayan, mga kagulin mo yun ang masasabi nyo dito sa bagong estilo na naman ng China. Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking event followers. Sa mga bagong nag-subscribe sa channel, maraming salamat. Malaking tulong na yan para sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.